Nag-order kami ngayon sa grocery. Today is June 4, 2021. So, kwento ni Glay kung ano yung nangyari. May ba na nangyari nung mo? After nung yung mga naramdaman mo? After ng retrieval? After ng retrieval. So, after ng retrieval, pumasok ako the next day. And, kailangan ko pumasok sa work. And, sobrang in pain ako. May cramping. And, I was so bloated. Actually, sabi naman ng doctor, normal naman daw yun for the next 2 to 3 days after the procedure. And hindi lang ako makamove ng, hindi ako makamove ng maayos, hindi ako makilos ng mabilis sa work. Kasi sobrang kada kilos ko parang ang sakit, may pressure sa lower abdomen ko. Tapos bloated ako. Parang ang tigas yung tiyan mo no? Sobrang tigas ng tiyan ko, diba? Pinakama ko sa'yo. Ang tigas ng tiyan ko. Tapos ang medyo mahirap mag-iwi tsaka mag-butot. Kasi kada utot ko parang yung pressure bumababa So parang sa mas kumikirot siya pag gano'n. Pero tolerable naman. Parang twice lang ako nag-take ng pain reliever, which is yung Panadol lang. Adol Panipitinico. Twice lang ako nag-take na nung pag-uwi natin ng bahay ng gabi at kinabukasan, ulit ako ng paracetamol. So, nag-paracetamol ka na? Advice ng doctor yun? Oo, actually, paracetamol or Brufen, pwede daw, sabi nila. Tapos, dinamihan ko lang yung water intake ko. Pero kakadami ko na water intake, andalas ko sa toilet, kaya ang sakit. Sabi ko, ihi ka naman na ihi. Ihi ako na ihi. Tapos, masakit din kapag iihi. Medyo masakit pag iihi. May cramping kasi, tsaka pag-uutot talaga, masakit kasi may pressure pa baba. Pero other than that, okay na ako kahapon So, kahapon, ano ba kahapon? Thursday. So, Tuesday, Wednesday. Yan, yung 2 days na yung talaga yung hirap. Parang, hindi ko alam kung gutom ako, pero ang sakit ng tiyan ko. Alam mo, parang bloated ka talaga ng sakit-sakit ng tiyan, tigas-tigas ng tiyan. Parang indigestion ba yung parang feeling? May feeling na indigestion ka, pero hindi mo may ganyan. Parang bloated talaga ang sobra, tsaka yung crampy ko. Normal lang naman daw yun, so okay lang. So lahat ng dumadaan sa procedure na yun, talaga, parang nararamdaman nila yung ganun. Nararamdaman talaga nila. Kasi syempre pinasukan ng catheter yung loob, diba? Tapos, anyways, yun lang. Basta tulog ako nung procedure, hindi ko alam. Sa procedure mo, nakakatawa, diba? Kasi pausap ka nila, tapos bigla ka na nakatulog. Hindi, ang sabi sa akin nung anesthesiologist, sabi niya, I will tell you if you're gonna feel sleepy na, parang ganon. So ako, parang pagkalagi nung IV sa akin, kinusap ko ng anesthesiologist niya, nakapag sa tabi ko. Tapos nalagyan yung kamay ko dun sa tummy ko. Tapos, dumating niya si Doc, nag-start na siya maglagay ng gamot. Pero, hindi ko siya natanong kung anong anesthesia na yun, or? Anesthesia siya, tsaka pang sedate yata yung binigay nila. Tapos, so sinabay sa sa line ba yun? Oo, sa line. IV niya. Habang nakagalan ako sa tiyan, hindi IV niya sa akin. Tapos dumating si Doc, pinamsa ko ni doctor, sabi ko, I'm okay, I'm nervous na ako. So maya-maya, nagbigay na siya ng pangalawang gamot. Tapos nakapikit na ako. Sabi sa anesthesiologist, sabi niya, sabi niya, hindi ka pa makakatulog. Sabi niya, I will tell you kung kailan ka makakatulog. So pumikit akong ganun, tapos tinaas nung yung isang assistant na yung chin ko, nilagyan niya ako ng mask. Tapos nung pag-open ko ng mata ko, nung huling open ko ng mata sa loob ng OR, parang hindi ko alam kung propofol yata yung binibigay sa akin. Parang milky yung kulay nung gamot. Tapos after nun, parang naramdam akong bigat ng katawan kasi maya-maya tulog na ako. Tapos yung pagising mo? Pagising ko, nasa recovery room na ako. So wala talaga naramdaman, no? Wala ko naramdaman. Naramdaman ko lang yung sa akin ng
Pag IV line, yun lang. Yung paglagay ng cannula. Oo, tapos tsaka yung sabi nung nurse, nag-bleed daw ako during procedure. So naglagay lang si doc ng gauze. Tapos nung tinanggal nung mabait na nurse yung gauze, sobrang ay sakit. Kasi parang ganun kahaba yung gauze. 1 meter. Ayaw matapos nung gauze, yung sakit. Sobrang haba. Pero okay lang naman. So yun, so at least, di ba? Tapos na. So waiting kami sa Saturday, actually tomorrow yung Saturday. Hintay namin yung next call ng embryologist. Kasi ang nangyari, babe, dun sa 7 na harvest, ano yan, babe? So tumawag yung embryologist sa akin nung Tuesday, day 1 after nung harvest. Ang sabi niya, out of 7 matured egg cells na na-collect sa akin, 6 doon ang na-fertilize, which is very good. And tinanong ko siya kung how they look like, sabi, are they okay, ganyan. Sabi niya, yung embryos, they're fine, sabi niya ganun sa akin. So, and we just have to wait for, yun nga, I think day 5. So yung day 5, bukas yun actually. Oo, they're gonna Saturday, call us kung ilan yung pwede nilang i-freeze. And then, yeah, from there, we'll know what will happen next. Yun. So kung magpa-fertilize siya lahat, 6 yun. So, nag-fertilize siya lahat. Hindi, 6 pala, tama. 6 yung fertilize, oo. So kung magtutuloy-tuloy lahat yun, magkakaroon kami ng 6 na baby every year. Every year isa. Every year isa. So, let's see. Tingnan natin kung anong Sana gandigan. talaga lahat sila nag-turn into a very healthy embryos. So, hinihintay namin yung yung blastocyst na stage. So, waiting lang kami doon. So, but lahat to, actually, inaano talaga namin kay God. Surrender kami kay God. I hope na i-bless talaga ni God tong IVF namin. Just to remind lang yung ibang tao na God is the giver of life. So, we depend on that. So, si God pa rin talaga yung gumagawa ng buhay. So, yun. So, waiting kami kay Baby Hope. So, Baby Hope, see you soon. In God's will. I hope na makita ka namin ng mami mo. So, sa mga nanonood nito, I hope ma-inspired kayo. Sana, lalo na yung mga matatagal ng married na wala pa ring baby. I hope na dumating kayo sa point na you'll make a decision na you'll go through IVF na rin. So, nandito na kami sa mall, babe. Nasa Mushrif Mall kami sa Abu Dhabi. Ito, papasok ako sa basement. It's dark na. Bye-bye na. It's dark na. So, until next time. So, hopefully tomorrow makakapagbigay kami ng good news. Bye!